Bakit kapag merong namamatay sa fraternity, every year o every other year, nagkakagulo ang buong bansa at ang ating gobyerno patungkol sa anti-hazing law? Nasa ng listahan ng mga opisyal ng fraternity na yan. Sila ba ay pinatawag ng school administrator? Mas rampant yung patayan sa NPA at recruitment sa kabataang Pilipino Ba't hindi pa panagutin yung mga kolehiyo at universidad na inaalaw ang recruitment sa kanilang paaralan? Diba? Hindi pwedeng sabihin na academic freedom. Being an NPA, being a terrorist, training the youth, recruiting the youth to become a violent extremist, that is not part of academic freedom. Pumapatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA Doon ang galing sa school nyo. Hinayaan nyo lang sa kaka-banner nyo ng academic freedom. Isang example ko, nung nag-aaral ako sa UP, nasa blackboard mismo namin nakalagay, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Wala naman makakomment. Siyempre, ba't ko kukomentan? Teacher namin yon, grade namin yon. Hindi rin magkaalaman kung sino naglalagay nun every twice a week do sa blackboard namin, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Pangalawa, yung aking asawa, si Congresswoman Cardema, nung kami ay nasa UP, bigla na lang nagka-field trip yung klase niya sa UP Diliman. Walang waiver, walang insurance, kahit yung tig 20 pesos na insurance, wala. Bigla na lang nagdatingan yung mga jeep, dinala sila sa Cavite, ayun, nandun sila pinatulog sa picket lines. Tapos tinetext na lang ako na kinakabahan sila doon dahil nandun ang AFP at PNP. Talaga isinusubo ng ibang profesor yung mga estudyante para pumunta sa ganung lugar. Pero pag nagkagulo, ang sisisihin na naman gobyerno. Yun ang kalakaran at ibang nangyayari sa ating bansa. Walang pakialam o yung mismong guro ang nagsasama at naghihikayat sa ating mga mag-aaral. Kaya doon sa letratong yon, hindi ko naman ginawa yung letratong yon. Na yung napatay na NPA sa Laguna, leader ng Kabataan Party List sa UP Los Baños, kasama mismo niya sa letrato yung kongresista ng Kabataan Party List. Paano ko na masasabihin sa sarili ko na red tagging yun kung kakilala mismo nung kinatawan yung NPA na napatay? Kasama mismo niya. Katabi mismo niya sa mga rally sa Laguna. Yung isa pa, paano masasabi nung dating kongresista ng Bayan Muna na huwag silang i-red tag, huwag silang i-attach sa NPA. Tapos ang kakalabasan, yung youngest daughter mo pala, yung anak mong babae. NPA, napatay as NPA during your term as Congresswoman ng Bayan Muna. The Anti-Terrorism Act of 2020 was enacted, which effectively repealed the Human Security Act of 2007. Sa kabila ng mga naging pagdinig patungkol sa missing minors at mga pagre-recruit ng CPP, NPA, NDF at pagpasa ng bagong batas nitong mga nakarang araw, muling nakatanggap ang ating committee ng mga report hindi sa pagpasok ng communist ideologies at hingil sa pagpasok ng communist ideologies at recruitment efforts ng communist terrorist groups sa loob ng mga eskwelahan. Just 4 days ago, while the Congress was hosting the 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum, it was reported that a former University of the Philippines Los Baños student, Jethro Isaac Ferrer, who became a New People's Army fighter, was killed in an encounter with government troops in Gloria, Oriental Mindoro. Mga sunod-sunod na report ng pagkamatay ng mga dating estudyante na naging miyembro ng CPP, NPA, NDF sa mga engkwentro laban sa gobyerno at patuloy na mga reports ng radicalization ng mga kabataan sa mga eskwelahan. Minabuti ng komite na magpatawag ng pagdinig. This public hearing is called for objectively. 1. To determine whether there was negligence on the part of schools, its administrators, and teachers to exercise their special parental authority over the minor child under their supervision.
request Yuse Cardona. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Thank you, Your Honor. Siguro with that oath, I need to tell you that I am speaking not only as NYC chairman, but also as a former member of the League of Filipino Students and Kabataan Party List in UP Los Baños. So dahil sa aking experience po bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at Kabataan Party List, kaya kong sabihin diretso sa inyo at sa kahit kaninong Pilipino at sa kahit kaninong kadebate ko sa mga makakaliwang grupo na wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi yung mga dati kong grupo, yung mga grupo na yun ngayon. Ang nakakainis bilang ngayon experience ko sa gobyerno bilang chairman ng National Youth Commission, sir, makikita ninyo na kapag kaharap nyo sila, sasabihin nila na hindi totoong sila nagre-recruit. Pero dahil nga na-experience ko mismo, meron na ako mismo mga kasamahan, kakilala, kabatch sa League of Filipino Students na patay na sa bundok. At nakikita ko mismo kung paano nararadicalize ang ating mga estudyante ngayon. In a general note, bakit ba natin pinag-aaral ang ating mga kabataan Pilipino? Diba? Ba't ba tayo nagkakaroon ng mga students? Gusto ng mga magulang gumanda yung buhay ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya at makatulong sa ating bansa. Ito ay parte sa mandato ng National Youth Commission na ang pangalan Youth and Nation Building Act. Ang mga kabataan Pilipino, niyayayaan yung mag-aral at tumulong sa bansa para gumanda ang ating bansa. Ngayon, makikita ninyo sa ibang mga paaralan, nandun yung ibang kabataan, yayayain, ma-radicalize, ma-orient tungkol sa kaliwa. So, i-introduce mo dun sa bata yung pagiging extreme, yung mga ideology na magdadala dun sa bata sa kapahamakan. At pag nakita mo yung potensyal ng bata bilang isang radical na talaga, sinasama mo sa rally paulit-ulit, pagsasalita laban sa gobyerno, mula sa pagiging radicalized sa extreme na ideas, magiging violent extremist, di ba? From extreme to violent extremist. At makakakyat sa bundok at magiging NPA. Ang hindi naman sinasabi sa ating mga kabataan, pag akyat mo doon, yung mga patungkol sa ideology ay mawawala na. Bakit? Nung hinikayat kang umakyat, ang dami niyong pinagsasabing pagbabago sa ating bansa. Gusto niyong tanggalin lahat ng pagkakamali sa ating bansa. Pero pagdating niyo sa bundok, in reality, ma-realize niyo na kaya nabubuhay ang mga kabataan doon, ang mga NPA doon, dahil nanununog sila ng cell site, nanununog ng mga truck at mga kagamitan ng mga negosyante at ginagamit pagpapaunlad ng iba't ibang kanayunan at ng ating bansa. Doon sa parting yun, mawala na yung ideology. That is plain terrorism. And yung mga kabataan, hindi naman makababa. Nakakarinig tayo ng balita na yung mismong kababaihan na NPA, nagagahasan ng commander nila. Walang magsasalita para sa kanila. Hindi sila makakakuha ng hustisya sa mga ganong pangyayari. Hindi rin sila makasuko at makababa dahil natatakot sila doon sa mga kasamahan nila, baka patayin sila o patayin ng kanilang pamilya pagbaba. So bakit naaalarma ang National Youth Commission? Kasi po last week naglabas ng isang promotional video ang NPA para mag-recruit ng mga kabataan. Ngayon, with the permission of your honor, can you kindly play po the 1-minute video na pinapakalat nila sa buong bansa last week? Nakalapit ako na siya. 1, 2, 18 taon pataas ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkod sa bayan? Handa ka bang lumaban at lumahok sa digmang bayan? Sino mang hindi bababa sa 18 taong gulang, may malusog na pangatawan at pag-isip, anumang nasyonalidad, lipi, kasarian o relihiyon, handang lumahok sa demokratikong revolusyon bayan laban sa nagaharing reaksyon, ay maaaring maging kasapi at mandirigma ng bagong hukbong bayan. Tara! Tara! Sapi na sa NPA. Tara! Samba na sa NPA! Mandirigma ng bagong hukbong bayan, sandata ng
So, Your Honor, yun, isang video na kumakalat last week lang. Kaya kami naalarma sa NYC at tulungan dito sa inyong opisina at sa ating mga kasama ngayon dito. Talagang tinatarget ng NPA ngayon yung recruitment ng mga kabataan. Ginagawa pa nilang very trendy, di ba? Nagjo-joke-joke pa kayo kunwari sa bundok patungkol sa recruitment para makuha nyo yung trend sa kabataang Pilipino. Ang masabi ko dyan, talagang kailangan labanan ng gobyerno yung ganyan. Hindi nagiging pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan kung ilalayo mo doon sa batas ng Youth and Nation Building. Yung dinadala mo yung mga kabataan para tumulong sa bansa. At pag hindi tayo nagsalita ngayon, hindi tayo nanindigan, nagpakita lang tayo ng wala tayong pakialam sa mga ganitong klaseng video at recruitment, ipinapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino etong recruitment na ito. Baka ma-recruit sila nang hindi nila alam na yan na pala ang haki ng kanilang buhay. Isang masabi ko bilang NYC chairman, ang mga kabataan Pilipino at ang mga kabataan in general sa buong mundo, very idealistic lahat. Gustong baguhin ang buhay. Kaya kapag pumasok ka sa college o sa university, minsan malayo ka sa iyong magulang, minsan ma-orient ka ng mga makakaliwa na nagyayaya na baguhin natin ang bansa. Okay naman yon, di ba? In a very idealistic way. Pero when they are introducing modules and orientations na very extreme na ang sinasabi na kailangan paglingkuran ng sambayanan, serve the people by going to the mountains and overthrowing the government and killing our government troops, dun yun na mapapansin na yung extreme ideology dinadala ka sa pagiging violent extremist, di ba? Ang in general naman, ang masasabi natin dyan kapag tayo debate dun sa ibang mga leader ng mga makakaliwa, ang mga kabataan, hindi nila napaglilingkuran ang sambayanan by joining the NPA. Dahil ang sambayan ng Pilipino ang nagtayo sa gobyerno, ang sambayan ng Pilipino ang sumusuporta sa ating mga tropa ng gobyerno, at pag dinala mo ang mga kabataan sa bundok para pumatay ng mga tropa ng gobyerno, pumatay ng kapwa Pilipino, mangikil sa kapwa Pilipino, at kayong pabaksakin ng gobyerno, hindi mo pinaglilingkuran ang sambayanan. That is part of the extremist ideology na gusto nating tutulan. Baka kasi pag hindi tayo nagsalita, yun yung maging tradisyon sa ibang universidad na kapag ikaw gusto mo maglingkod sa sambayanan, kailangan mo labanan ng gobyerno. That is wrong. Kailangan magsalita. Ang National Youth Commission, Department of Education, Commission on Higher Education, ating mga kaalyado sa gobyerno at ang sambayan ng Pilipino, na gusto nyo ba ang inyong anak, apo, pamangkin at kapwa kabataan na tsinatsagaan yung palakihin ng ayos, hindi masugatan, hindi mapariwara ng ilang taon mula pinanganak ninyo hanggang maging koleyo, hayaan nyo bang ma-recruit nitong mga to madala sa bundok at ninyo na makita tuwing Pasko at birthday nila dahil lamang nagkulang tayo sa ganitong proceedings na ipakita na mali ang klase ng recruitment na ito sa hanay ng mga kabataan Pilipino. Your Honor, lastly, may ipakita lang po akong video patungkol doon sa ibang nangyari sa mga NPA na kabataan na na-recruit. Sige po, pakiplay po. But before you do that, I just would like to remind the PNP. DM ka, di ba? Nakita niyo yung video kanina? You direct your anti-cybercrime group. I-trace yung pinaka-origin nitong video na ito because this is punishable under Section 10 of the Anti-Terrorism Act. Yung recruitment, particularly yung pagpalabas ng mga video na nagre-recruit, nasa Anti-Terrorism Act yan. You direct your anti-cybercrime. Matrace yan nila, yung pinaka-origin nito para makasuhan natin. At yung mga nag-share nitong in the spirit of recruitment na sinishare yung video na yan. Will do, sir. Makasuhan natin. Yeah. Thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. Last video na po to. Pakita lang po natin. Video po galing Kongreso to, House of Representatives. Is kong maulit ang
Yun, in closing po, sa aking experience sa National Youth Commission sa halos kalahating dekada, ako'y naiinis. Minsan pupunta ako sa House of Representatives, sasabihin na huwag magsalita patungkol sa red tagging. Pero bakit kapag merong namamatay sa fraternity, every year o every other year, nagkakagulo ang buong bansa at ang ating gobyerno patungkol sa anti-hazing law? Nasa ng listahan ng mga opisyal ng fraternity na yan. Sila ba ay pinatawag ng school administrator? Mas rampant yung patayan sa NPA at recruitment sa kabataang Pilipino Ba't hindi panagutin yung mga kolehiyo at universidad na inaalawang recruitment sa kanilang paaralan? Diba? Hindi pwedeng sabihin na academic freedom. Being an NPA, being a terrorist, training the youth, recruiting the youth to become a violent extremist, that is not part of academic freedom. Pumapatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA Doon ang galing sa school nyo. Hinayaan nyo lang sa kaka-banner nyo ng academic freedom. Isang example ko, nung nag-aaral ako sa UP, sa blackboard mismo namin nakalagay, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Wala naman makakomment. Siyempre, ba't ko kukomentan? Teacher namin yon, grade namin yon. Hindi rin magkaalaman kung sino naglalagay nun every twice a week do sa blackboard namin. Mabuhay ang bagong hukbong bayan. Pangalawa, yung aking asawa, si Congresswoman Cardema, nung kami ay nasa UP, bigla na lang nagka-field trip yung klase niya sa UP Diliman. Walang waiver, walang insurance, kahit yung tig 20 pesos na insurance, wala. Bigla na lang nagdatingan yung mga jeep, dinala sila sa Cavite. Ayun, nandun sila pinatulog sa picket lines. Tapos tinetext na lang ako na kinakabahan sila doon dahil nandun ang AFP at PNP. Talaga isinusubo ng ibang profesor yung mga estudyante para pumunta sa ganun lugar. Pero pag nagkagulo, ang sisisihin na naman gobyerno. Yun ang kalakaran at ibang nangyayari sa ating bansa. Walang pakialam o yung mismong guro ang nagsasama at naghihikayat sa ating mga mag-aaral. Kaya doon sa letratong yon, hindi ko naman ginawa yung letratong yon. Na yung napatay na NPA sa Laguna, leader ng Kabataan Party List sa UP Los Baños, kasama mismo niya sa letrato yung kongresista ng Kabataan Party List. Paano ko naman sasabihin sa sarili ko na red tagging yun kung kakilala mismo nung kinatawan yung NPA na napatay? Kasama mismo niya. Katabi mismo niya sa mga rally sa Laguna. Yung isa pa, paano masasabi nung dating kongresista ng Bayan Muna na huwag silang i-red tag, huwag silang i-attach sa NPA? Tapos ang kakalabasan, yung youngest daughter mo pala, yung anak mong babae, NPA, napatay as NPA during your term as congresswoman ng Bayan Muna. Paano mo ipapamuka sa AFP, sa PNP, sa sambayan ng Pilipino na hindi totoo yung mga letrato, mga facts na yon? Yun yung nakakainis dahil bilang miyembro ng National Youth Commission, kailangan namin ipatupad yung Youth and Nation Building Act, dalhin lahat ng inyong mga anak, apo, pamangkin, lahat ng mag-aaral, punta sa pagpapalakas ng ating bansa, suporta sa gobyerno, tutulungan para mapalakas ang ating institusyon, ang ating gobyerno. Tapos, minsan ang kalaban mo mismo sa debate, magtatanggal ng budget sa'yo mismo sa House of Representatives, mismo mga kongresista, nakita naman sa letrato, kahit hindi ko na i-explain sa inyo, related sa CPP-NPA. Lastly, hindi ko isinasabi ito bilang miyembro ng gobyerno, sinasabi ko ito sa inyo lahat bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at Kabataan Party List sa UP, na wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi ang aming mga kaalyadong grupo. At ang masabi ko sa inyo, kailangan na nating wakasan ito ngayong panahon na ito. Humina na yung New People's Army. Ang nilalakasan nila ngayon ay ang recruitment nila sa hanay ng mga mag-aaral at ng mga kabataan to replenish their ranks now. Yung lahat ng naging gains ng ating gobyerno, ng ating lipunan sa pagpapabaksak sa NPA from 89 guerrilla fronts 5 years ago to 13
guerrilla fronts na lang ngayong panahon na to, mawawala lahat yung gains na yan ng ating lipunan kung hahayaan lang natin mag-recruit sila ng mga bagong miyembro. At tayo, magre-react lang tayo pag ang na-recruit na pala ay ating anak, apo, mangkin at kakilala. Bilang isang society, bilang isang law-abiding society, kailangan ngayon sa tulong ng ating mga institusyon ng gobyerno, ating senador, ating senado, ating AFP, PNP at mga kaalyado, kailangan nating tulungan, wakasan ang recruitment sa hanay ng kabataan para hindi na maipasa ang problemang ito sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nandito po ang mga susunod na magsasalita, mga mismong dating NPA na mismong kaalyado, mismong membro nitong mga youth organizations na ito, ma-explain po nila ng ayos. Ang masabi ko lang, bakit kapag merong namamatay sa fraternity, every year o every other year, nagkakagulo ang buong bansa at ang ating gobyerno patungkol sa anti-hazing law? Nasa ng listahan ng mga opisyal ng fraternity na yan. Sila ba ay pinatawag ng school administrator? Mas rampant yung patayan sa NPA at recruitment sa kabataang Pilipino Ba't hindi pa panagutin yung mga kolehiyo at universidad na inaalaw ang recruitment sa kanilang paaralan? Diba? Hindi pwedeng sabihin na academic freedom. Being an NPA, being a terrorist, training the youth, recruiting the youth to become a violent extremist, that is not part of academic freedom. Pumapatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA Doon ang galing sa school nyo. Hinayaan nyo lang sa kaka-banner nyo ng academic freedom. Isang example ko, nung nag-aaral ako sa UP, sa blackboard mismo namin nakalagay, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Wala naman makakomment. Siyempre, ba't ko kukomentan? Teacher namin yon, grade namin yon. Hindi rin magkaalaman kung sino naglalagay nun every twice a week do sa blackboard namin. Mabuhay ang bagong hukbong bayan. Pangalawa, yung aking asawa, si Congresswoman Cardema, nung kami ay nasa UP, bigla na lang nagka-field trip yung klase niya sa UP Diliman. Walang waiver, walang insurance, kahit yung tig 20 pesos na insurance, wala. Bigla na lang nagdatingan yung mga jeep, dinala sila sa Cavite. Ayun, nandun sila pinatulog sa picket lines. Tapos tinetext na lang ako na kinakabahan sila doon dahil nandun ang AFP at PNP. Talaga isinusubo ng ibang profesor yung mga estudyante para pumunta sa ganun lugar. Pero pag nagkagulo, ang sisisihin na naman gobyerno. Yun ang kalakaran at ibang nangyayari sa ating bansa. Walang pakialam o yung mismong guro ang nagsasama at naghihikayat sa ating mga mag-aaral. Kaya nga po, sa tulong ng hearing na ito, dapat ma-realize natin kung sino mga dapat managot. Yung school administrator ba? Yung mga recruiter ba ng mga estudyante, kapwa estudyante? At kung ano bang dapat gawin natin ngayon bilang isang law-abiding society para matigil na ito at hindi na po maipasa ang recruitment papuntang NPA sa susunod na henerasyon ng mga kabataan Pilipino. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you, Yusek Cardema. Alam nyo, that is the main objective of this hearing, kung paano natin mapapanagot yung mga teacher mismo na nag-recruit mga estudyante para mamundok. Marami dyan, alam natin, marami mga teachers dyan na ganyan ang ginagawa. So ito ngayon pag-usapan natin paano mapanagot at itong kabataan na organisasyon na palaging nakikita nyo sa listahan, palaging silang nagre-recruit at napupunta nga ang bata doon sa bundok. And in fact, yung mga missing minors, nung hinahanap ng mga parents, yun na, lumabas sa kongreso. Present pa ng mga congressman ng Makabayan Party List. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? They are really part of the recruitment. Dahil sila nakaproduce ng mga bata. Nung hinahanap ng mga parents, yun na, lumabas na ito at in their custody. Nag-preskon pa sa Congress. Ganun na pala, ganun na ganun na tayo tawag nito.
misoriented as a nation. Ganun na ang ginagawa ng ating mga kasamahang mambabatas. That I cannot accept. So, yun nga, hanapan natin ng paraan paano mapapanagot itong mga tao na ito. Dahil if they cannot be made liable for their actions, magpapatuloy itong recruitment talaga. Dahil there is a very thin line, yung sinasabi natin na yung radicalization hanggang sa recruitment at mag-armas doon sa bundok. Kasi nakasabi sa ating batas, yun, mere membership of the Communist Party of the Philippines is not a crime. Di ba? Pero yung pag-bear ng arms and taking up arms against the government, trying to overthrow the government is becoming a crime. So yan hanapan natin ngayon, paano natin maayos ito dahil palagi yan ang ini-exploit nila, yung gray area na yan. Yung gray area na yan, dyan sila ngayon nabubuhay. At dyan nila ginagamit yung kanilang pagiging duplicitos na organization na hindi daw, nagdi-deny sila, very clear naman.